Tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila posible ngayong maghapon. At bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas makakaranas ng shearline rainfall at bunsod pa rin na extension ng Near Equatorial Trough pagpapaulan naman sa silangang bahagi ng Mindanao at the rest ng katimugan ng Mindanao. At nalalabi pa rin sa kanluran ng extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng kanluran ng bansa magiging katamtaman at maulap na panahon. Isolated rain showers, naka-forecast. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome pumili sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, February 7, 2025. Ang oras na ating boss web ngayong hapon ay 1:08 na o 1:09 na ng hapon. Nakakaranas ngayon ng light drizzle rain sa ilang mahihina at katamtamang ulan dito sa bahagi pa rin ng Metro Manila at ilang parte pa rin ng Calabarzon area at kita sa Doppler radar imagery ngayong tanghali at ngayong hapon makikita ay nakataas ang mga tsansa na mahihina naman na pag-ulan nito. Kabilang na ilang bahagi sa Metro Manila, Caloocan, Quezon City and the rest hanggang dyan sa may bandang Parañaque at pababa ng Cavite, pababa ng bandang dito sa may bandang Tagaytay, yan, kasama na ilang bahagi ng Batangas ay makakaranas ng mga ilang mahihina at katamtamang mga isolated rain showers. Medyo gloomy kasi dahil pa rin sa boundary ng shearline na masyadong malawak po na nag-e-extend hanggang dito sa may bandang Camarines Norte at Camarines Sur. So dahil sa presensya na yan, yung malawakan na rain band na yan ay makikita po sa Doppler radar imagery. Asahan po natin may mahihinang mga pag-ulan. So walang problema dahil mahihina lang naman ito at magiging pabugso-bugso lamang ang mga pag-ulan. Probably mga 0.0 to 0.5 millimeters ang magiging buhos ng ulan. So magdala na lamang namang mapayong just in case mga nasa biyahe po kayo mga folks. At hindi naman magdudulot ng pagbahayan dahil mahihina lamang ang magiging pag-ulan maghapon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze at overcast ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So walang magiging masyadong problema. Patuloy pa rin ang umiiral kasi na amihan natin. So expect ang overcast and gloomy pa rin at haze ang ating maghapon pa rin yan. Tuloy-tuloy yan hanggang this whole weekend po na magiging gloomy at mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. Base na rin sa ating forecast on prediction, in 3 days makikita po probably mga maulan, most probably mga light drizzle rains ito sa parte ng Metro Manila at ilang katabing Metro Manila. So walang masyado tayong magiging problema dyan, okay lang yan. At yung mga localized thunderstorms ay medyo pag-ingatan na lang natin just in case. Pero yung chance ng mga localized thunderstorms dito sa atin mula sa bahagi ng Calabarzon at Metro Manila, bababa naman ang probability na magkakaroon ng mga malawakang pagkulog at pagkidlat. Sa labas temperature natin ng naitala sa aming sa Caloocan, kaninang 4:50 AM, nakapagtala kami ng 24.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura. At sa highest temperature kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na 30 degrees Celsius. Sarado ito kahapon ito ng hapon at 1:34 PM. So wala tayong magiging komento sa ating heat index. Ay nakapagtala kami ng highest of 35.5 degrees Celsius lamang na heat index. So wala tayong magiging problema, napaka-comfortable ng init pandama. Sa peak system response 24 hours naman, kung itatabi natin, nangunguna ang Subic Bay na may pinakamataas na 33.9 degrees Celsius o halos 34 degrees Celsius. Kahapon yan. At sa Baguio City naman, pinakamababa ang 16.2 degrees Celsius ng kanilang naging lowest temperature sa bansa. Pagdating sa inulan, nako, grabe, inulan ang Catbalogan na umabot ng grabing 237 mm. Hopefully, hindi kayo binaha dyan. So, silipin natin yung mga total rainfall since past 24 hours. Ang Catbalogan, Catarman, so mapapansin nyo, Eastern Visayas po ito hanggang bandang Bicol Region. Kasama na ang Masbate, Burongan, yan, papasok ng Bicol Region. Kasama na ang Legazpi na may 134 mm. Sa may Burongan, 194, 198 naman sa Masbate, 233 sa Catarman, Northern Samar po yan, at Catbalogan na 237. Mapapansin ninyo, bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas po ang niratrat ng grabing ulan, bunsod nga po ng extension
ng near equatorial trough kasabay pa ng outer band nitong boundary ng shear line. At dahil nagsama po yan, well, alam na natin ang nangyari, ayan po ang aabutin. Mahigit sa 200 mm na total rainfall. Hopefully, walang naging pagbaha sa inyo dyan. Inulan din ng grabe ang bandang Tayabas, so Quezon Province ito, Guian Eastern Samar, yan. At sa may bandang Ambulong naman, bandang Mindanao, Hinatuan at Calapan, Oriental Mindoro naman ito. So, inulan din ng matindi ang Guian Eastern Samar at ilang bahagi sa eastern part ng Mindanao. So, mapapansin ninyo, mataas ang naging rainfall sa silangan ng Southeastern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. So, asahan natin yan ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin kayo makakaranas dyan. Hindi naman tayo nagkulang ng pag-ulat na mula nga po nung isang araw na ating report ay magbubunsod po ng malawakang ulan sa area na yan. Outside humidity natin ay concentration, 81% po. So mataas po. Ang high cold humid po natin. High humidity po tayo, 81%. So mataas na naman ang concentration. Ingat na naman sa inyong mga electronic equipment na pag ganito na naman ang mataas na ating outside humidity, nagkakaroon na naman ng short circuiting sa ating mga circuit boards. Bumaba ito ng 1% since last hour. Nasa 1,008 ang ating atmospheric pressure, so medyo thunderstormy tayo. At mabagal ang pagbaba nito since last hour. Nasa moderate pa lamang ang karagatan sa ating high tide low tide status, so moderate pa lamang. So silipin natin kung aabot ba ng 1 meter ang magiging high tide mamaya. Base dito ay pinakamataas 1 meter ang magiging pagtaas po. Mga mabandang hapon pa po, so mga bandang alas 4 o quarter 5 o'clock PM. So, tataas po yung karagatan mamayang hapon. O nitong hapon na po. So, sa mga palaot ay medyo ingat na lamang po kasabay ng malakas na bugso ng hangin ng amihan, lalo na sa may bandang northern part ng Luzon, sa baybayin. At sa losbong silangan naman ng bansa ay mag-ingat pa rin dahil umaabot pa rin sa hanggang 2.5 meters to 4 meters ang maaaring abutin na alon at kasabay ng gale force wind. So ingat na lamang po mga folks. At mamayang hapon, tataas po yan sa 1 meter ang taas ng magiging high tide natin mamaya. So ingat na lamang po sa pangpang ng Manila Bay. Kung maaari ay wag po munang masyadong maglalangoy sa mga oras na yan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at nasang lulubog naman ito mamayang 5:57 PM. At ang ating 70% illuminated na waxing gibos na liwanag ng buwan ay itong hapon lamang. So ngayon lamang kaka-moonrise pa lamang nito at elevation 3 degrees. So kitang-kita yan bago lumubog mamaya. Nag-moonrise ito nitong tanghali lamang, 12:59 PM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 2:29 AM na. Bukas na po yan ng Sabado ng madaling araw. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend o darating na weekend, ngayong Biyernes, ay magiging maulap tayo at mga light drizzle rains ang asahan natin. So mataas ang tsansa na pag-ulan, 100%. So matik yan dyan sa bandang silangan bahagi ng bansa na grabe ngayon ang inuulan ngayon dyan. Sa may bandang Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao, ingat po mga folks sa mga pagbaha. At bukas ng Sabado, maulap pa rin. So asahan pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan na 100% pa rin. So stationary this weekend, magiging maulap tayo at mga kalat-kalat na pag-ulan sa nabanggit natin sa silangan ng bansa pa rin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 26 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa ating heavy rain potential. Kitang-kita naman natin ang silangan ng bansa ay tuluyan na pong niratrat ng malakas ang pag-ulan. So hindi naman tayo nagkulang ng pagre-report, at least nakapaghanda ang ating mga kababayan, hopefully sa aking mga follower na nakatira sa may bandang Bicol region, bandang Eastern Samar, yan, Northern Samar. Binaha na kayo dyan, sigurado, at dahil mataas po ang volume ng pag-ulan, kabilang na rin sa ilang bahagi ng silangan at katimog ang bahagi po ng Mindanao. Mag-iingat po sa mga pagbaha. So magsisimula tayo sa ilagang bahagi ng Luzon. Makikita po natin mula sa pinaka na himawari satellite natin ay magiging maulap pa rin ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Mahamog pa rin, so tuloy-tuloy pa rin ang ginaw. Bagamat medyo naglalaro po ngayon ang daloy ng ating amihan dahil meron tayong surface trap
dito, yung cluster ng kaulapan sa may bandang timog silangan ng Luzon. So medyo maantala ng bahagya ang daloy ng amihan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang malamig na temperatura natin lalo na sa ilagang bahagi ng Nodo Luzon. Magiging maulap lamang kayo at expected ang mga light drizzle rain showers sa buong bahagi ng extreme Nodo Luzon. Mula dyan sa bahagi ng Apari, yan, Cagayan Valley, Isabela, Cagayan. At dyan pababa na yan ng bandang Aurora, dyan sa may bandang Kasiguran Aurora. Sa may kanluran naman, bagamat nagmo-moderate minsan, pero mas madalas magiging maulap at gloomy tayo dyan. Magkaroon man mga light drizzle rains, pabugso-bugso lamang ito mula Ilocos Norte, pababa na yan ng La Union, mga bandang Baguio, yan, Benguet, mahamog kayo dyan, kasama na ang Pangasinan, Zambales, pababa na yan ng bandang Bataan po. So buong Central Luzon hanggang Metro Manila, magiging maulap po tayo at may mga inaasahang mga mahihinang pag-ulan ng iiral ngayong maghapon dito sa Metro Manila at karatig Metro Manila. Especially sa may bandang Rizal, papasok na yun ang bandang Quezon Province ng Infanta Quezon, pababa ng Atimunan, hanggang sa boundary na nga po ng Camarines Norte at Camarines Sur. Mula sa Calabarzon area, magiging maulan din, bagamat mga light to drizzle rains lang din ang ulan sa buong bahagi ng Calabarzon area. Sa may Maropa din, very gloomy din tayo dyan, so magiging maulap din ang inyong paligid, kabilang na ang ilang bahagi dyan sa bandang Occidental Mindoro, dyan sa may bandang Hilaga ng Abra de Ilog at Puerto Galera. At dyan sa bahagi pa rin ng bandang Calapan, Oriental Mindoro. Maulap ang dares na ang katimugang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro hanggang San Jose at patawid na yan ng bandang Coro at Coron Palawan, kasama na ang bahagi nito ng El Nido. Yan, magiging maulap dyan at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may maaring pagkidlat at pagkulog. Maulap din sa bandang Puerto Princesa, so magdala ng payong just in case, pero mga mahihinang at katamtaman lamang na pag-ulan ang iiral. Maliban lang sa dulo ng Batara sa Walabak na may mga cluster na mga moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit sa 30 minutes. Hindi kagaya sa bahagi ng Camarines Norte, pababa ng rest ng Camarines Sur, kasama na ang buong Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na yan, damay-damay na, at dyan sa may bandang Hilaga ng Gatchito-Herrera, Karamuan at patawid ng Catanduanes. Makakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers, ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa anytime. At dahil sa magiging maulan ang parte niyan ng Bicol Region, ingat po kabilang na ang buong Camarines Norte, especially ng bandang Dayet. Ingat po. At pababa ng South Luzon, magiging maulan din, kalat-kalat naman ang iiral sa ilang bahagi ng Marinduque, yan, bandang Burias Island, kasama na ang Masbate, yan, Romblon, magiging mas maulap tayo dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral na may ilang pagkilat at pagkulog. So kung gagamitin natin ang mas detalye, gamit ang NOAA Satellite Imagery, mas madalas mga light to moderate ang iiral sa bahagi ng Marinduque pababa ng Masbate. Yun, except na lamang sa binanggit natin sa may bandang Bicol Region na aabot sa mga ilang moderate and heavy rain showers po. At pagpasok naman ng buong Visayas area ay magiging maulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan ng iiral, lalo na dyan sa bahagi ng Northern Samar na nakaranas ng mahigit sa 200 mm na total rainfall. Ingat po sa mga pagbaha. The rest ng bandang silangan ng Borongan Eastern Samar, pababa ng Dolores, ayan, kasama na ang Lorente, yan, General MacArthur hanggang Gian Eastern Samar. Sa may bandang kanluran naman ng Calbayog, Kapbalogan, magiging maulan din kayo dyan, moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at patawid na yan ang bandang Tacloban sa may bandang Northern Leyte. Ingat po sa mga kababayan din natin sa bahagi ng Ormoc. So, ingat po sa mga posibleng pagbaha dahil uulanin po ang parte ng Ormoc at Tares ng bandang Santa Fe sa may bandang Tacloban po ito, pababa na yan ng Albuera hanggang Baybay. Maulap din ang bahagi ng Southern Leyte. So expected din na may mga moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit sa 1 oras. Ingat na lamang sa mga potential na pagbaha at pagguho ng lupa just in case po, biglaan. Lalo na sa may San Francisco na patuloy pa rin tayo na may mga mahihinang pagyanig dyan na medyo clusterized po. Maulap din at asahan din ang maulan sa bahagi ng Cebu area mula dyan sa bahaging Daan Bantayan, Bogo, pababa ng Taburan. Ingat po dahil nakakaranas din kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers po. Kabilang na ang Mactan at kasama na ang maulan sa parte ng Cebu. Magiging mostly cloudy tayo dyan at magkakaroon ng mga ilang light to moderate rain showers.
Very gloomy rin ang katimugang bahagi ng Cebu hanggang dyan na yan sa medulo ng Oslob at patawid naman ng bandang Negros Region. Maulan din, nakalat-kalat ang mahihina at katamtamang pag-ulan ang mararanasan ng mga taga-Bacolod at ilang bahagi sa Canlaon and the rest ng bandang kaluran ng Negros Occidental. Mag-ingat at magdala ng pananggalang bagamat mga mahihina ang madalas at katamtamang pag-ulan. Ganon din sa may bandang Sipalay at pababa ng Negros Oriental mula Gahilungan, La Libertad, pababa na yan ng bandang Bais, Tanhay, hanggang dyan sa nadulo ng bandang Dauin at Dumaguete. Siyempre, damay na rin sa magiging maulap at mga kalat-katapag-ulan ang isla ng Siquijor. Pagdating naman sa Mindanao, magiging maulan din ang buong Dinagat Island at Siargao Island and the rest ng Surigao Region. Moderate and some heavy rain showers din ang iiral at naasahan na mas madami ang magiging buhos ng ulan. Kasama na ang buong Agusan del Norte and the rest ng Agusan del Sur, Surigao del Sur and the rest pababa ng Bislig at Compostela Valley sa Davao de Oro area. Magiging maulap din ang bahagi ng Davao Oriental lalo na sa may bandang Mati at Governor Generoso. Magkaroon man ng pag-ulan ay magiging light to moderate showers ang iiral pero within 24-hour period makakaranas unti-unti kayo na naman ng mga moderate and heavy rain showers. So watch out po dahil yung cluster po ng near equatorial trough ay tuloy-tuloy po na lumalapit sa may silangang bahagi ng Mindanao. Maulap ang the rest ng Davao Region mula Davao del Norte, Davao del Sur hanggang Davao Occidental. Very overcasting gloomy po tayo dyan. So mga kalat-kalat na mga mahihina hanggang katamtamang pag-ulan dahil sa near equatorial trough extension. Kabilang na ang buong Sorsogon area mula South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Norte. Maulap naman sa bandang Cotabato, so medyo gloomy tight overcast kasama ng Lanao del Sur and the rest ng buong northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin at dito sa may bandang Lanao del Norte. Maulap din at mga scattered rain showers din ang iiral bagamat mahihina ang the rest ng Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. Maulap naman sa may bandang Zamboanga Sibugay pero hindi mawawala ang forecast ng mga light to moderate showers hanggang dyan sa may bandang Zamboanga City patawid ng isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So halos buong bansa maulap ang paligid natin at mas maulan ang paligid naman sa bahagi ng Silangan Bate ng South Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Maaring ulanin sa Metro Manila bagamat mga light drizzle rains ang mas madalas nating mararamdaman sa Metro Manila. Bunsod lamang yan dito sa may bandang cluster ng extension ng near equatorial trough kasabay ng shale line na nabubuo na napakalawak ng boundary ng shale line. Nagsalubungan kasi yung near equatorial trough at shale line. So medyo mataas po yung water vapor at yung cluster ng naging pamumuo ng kaulapan lalo niya dyan sa buong Kabikulan area at Eastern Visayas. Ingat po sa area na yan dahil asahan ang mga posibleng flash floods. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector, mukhang inalis na po sa aking tropical cyclone sector yung binabantay natin unamuong invest na si 92W. So gaya nating sinasabi, within 24 to 48 hour period ay maring alisin na nga yan sa listahan ng aking tropical cyclone sector monitoring. Bagamat sa iba ay medyo active monitoring pa rin siya, at least merong period grace of 48 hour period, pero makikita natin sa floater ay talagang wala, malabo po talaga itong magiging bagyo. Nagkaroon lamang ng circulation dahil epekto lamang niya ng Coriolis circulation o Coriolis effect dahil nasa halos equator kasi siya. So talagang nagsisirko siya pero wala talaga tayong nakikitaan na upward low convection para mabuo na maging isang tropical wave. Anyway, dahil wala magiging kasunod na bagyo naman tayong namamataan, so wala tayong magiging masyadong magiging report sa tropical cyclone sector. So diretso agad tayo sa maaaring may sumunod sa kanya. Hindi natin alam. Tingnan natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring for status just in case. Mula sa ating West Pacific Basin, makikita natin dito puro anomaly lamang ang namumuo kabilang na ang bandang Palawan. So inuulan ngayon sa ilang bahagi ng Palawan at patuloy pa rin ang medyo mataas na anomaly. Pero gaya nating sinasabi ay magbubunsod lamang yan ng equatorial trough na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. So mataas din ang anomaly nito, nasa above 60%. Pero yung probability na maging bagyo base sa ating actual monitoring ay napakababa at napakaliit na tsansa. Mula naman sa ating global spectral model, makikita natin ang pagbugso pa rin o tuloy-tuloy na daloy ng amihan at halos nandito na sa may bandang Eastern Visayas yung pinaka
boundary ng shear line. Ayun, no? Starting February 9 to 11. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating amihan hanggang sa susunod na linggo, probably Monday, next Monday to Tuesday. So, malapit na po ang mukhang next week na pala ang Valentine's Day. So, yan na po ang last warning para ma-enjoy natin ang taglamig. So, alam na natin kapag after ng Valentine's Day ay posible na po tayo makaramdam na ng unti-unting pagpapalit ng ating klima, ha? At mula rito ay makikita sa ngayon ay patuloy pa rin na malakas ang daloy ng shear line. At dahil sa near equatorial trough ng nagsasalubungan, magiging maulan talaga ang halos silangan parte ng ating bansa. Madadamay lamang ang ilang parte ng kanluran kabilang ng Metro Manila, pero hindi naman masyado magiging malaking concern yan dahil magkakaroon lamang tayo ng mga mahihinang patak lamang na mga pag-ulan. Mula sa mean sea level pressure, mananatiling mataas ang atmospheric pressure natin kabilang na ang Southern Luzon. So again, ay wala tayong magiging concern kung may susunod na bagyo dahil wala pa rin tayo mamataan dito base na rin sa ating mean sea level pressure. At kung pagbabase natin yung wind shear o yung vertical wind shear sa atin, sa bansa, lalo na sa may bandang katimugan ay mataas lamang ang favorable sa may silangang bahagi ng ating bansa, pero wala tayong nakikitaan na malawakang upward low convection. So yung convergence ay dulot lamang yan ng near equatorial distribution kasabay na ng easterly trade wind dahil nga po umiinit yung temperatura natin sa silangan dahil nga po sa moderate La Nina niya. So tumataas lamang ang average rainfall natin pero yung mga inaasahang bagyo na mabubuo ay napakalabo pa rin hanggang ngayon. Mula sa ating mga computer models ng GFS ay surface trough lamang at near equatorial trough pa rin. Ayan, nagkakaroon ng ITCZ ngayon dito sa may malayuan, sa may bandang east-southeast ng Guamo. Pero pagpasok dito ay mayroong west-northwest wind flow galing sa katimugang hemisphere na nagbubunsod ng near equatorial trough rainfall. So, mas madalas talaga uulanin ang parte ng Mindanao at kasama na ang silangang parte ng Mindanao at Eastern Visayas. Ganon din kay CMWF, near equatorial trough pa rin ang iiral. So, magdala-dala, medyo importante ngayon ang payong dahil mukhang madalas na magiging maulan sa silangan ng bansa. Kay NABGEM ganun din na pinapakita. So, wala tayong namamataan na anumang sama ng panahon so far. So, wala. Negative pa rin po. At mga pag-ulan lamang, dulot lamang ng near equatorial trough ang madalas na iiral sa silangan ng bansa. Sa ulat din doon naman ay mula kagabi may mahihinang pagyanig tayong namataan. Mahina lang naman ito so far. Pero ngayong tanghali nagkaroon ng mahinang pagyanig. Ewan natin kung sa loob ito ng bansa. Well, titingnan po natin maya-maya. Mula dito sa ating seismograph ay mukhang teleseismic activity ito. Base na rin sa pattern ng kanyang seismic wave. Approximate time kaninang 12:38 ngayon nitong tanghali lang nagkaroon ng pagyanig. And so far, the rest, mahihinang pagyanig lang naman ang naitala. So, silipin natin sa data PNP box. Mula kanina madaling araw, kukunti pa lamang ang naging pagyanig so far at wala ring naitalang magnitude 4+. So, kung sisilipin natin kung anong naging pagyanig dyan sa labas dahil teleseismic pattern ang nakikitaan natin, well, mukhang kitang-kita natin dito sa may bandang Indonesian Peninsula. So, may magnitude 5.4 po ito na may epicentral depth na 53 kilometers depth. So halos malapit ito sa may bandang east-southeast ng Sarangani. Pero nasa bandang Indonesian Peninsula na siya, sa may bandang Talaud, Indonesia. Naganap ito eksakto 12:16 ngayong tanghali. So nag-arrive ito sa seismometer ko 12:38 kaninang tanghali. So ito yung pinapakita na nagkaroon ng pagyanig. Or dito sa may bandang Sumatra, Indonesia. May magnitude 5.8. Malamang ito yung mas malakas. At malamang ito yung nag-arrive sa amin sa Caloocan. Dahil ang oras niya kasi ay naganap kaninang 12:31 p.m. So itong mas malapit. Malamang ito ang na-detect ng aking seismometer. Yan, so 12:38 siya. Ito yon. So ito yung nag-match. So 12:31 dito. Nag-arrive siya after mga 7 minutes to 8. So 100% ito ay naganap sa south of Sumatra, Indonesia. Magnitude 5.8 po ito na may mababaw lamang na epicentral depth at 10 km. So mas malakas ito kaya naramdaman dito
sa seismometer sa Caloocan. So yun lamang ang ating report sa mga pagyanig ngayon so far at na-detect na aking seismometer dito sa Caloocan. Malakas-lakas ha. 7 minutes bago na-detect na aking seismograph dito sa Caloocan. So ang exact epicenter niya bandang east-southeast ito ng Sumatra, Indonesia. West-southwest pala, sorry. West-southwest ng Sumatra, Indonesia. So nagkamali ako ng basa. East-southeast ang nabanggit ko. West-southwest pala ng Sumatra, Indonesia. So I stand corrected. Nalito lang ng konti. So west-southwest po ng Sumatra, Indonesia po sa karagatan. Kaya na-detect ng ating seismometer kanina lamang. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, February 7, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, February 7, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisama mula kaninang maga. At hapon na tayo nag-report dahil nanood pa tayo ng press briefing ng ating Vice Presidente. At visit naman sa ating website sa gustong malaman real-time dynamic events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon na po sa ating lahat.